Pagsubok ang nararanasan ng mga residente ng Zamboanga City ngayong tag-init. Bukod kasi sa lumalalang krisis sa supply ng tubig, nakaamba ring tumaas ang bayad sa kuryente. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado. Abutan ng Billionaire News Channel ang magkapitbahay na sina Rambli at Kausar na nag-iigib ng tubig sa tabi ng highway sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Halos isang buwan na raw na walang tumatanggap sa tubig sa kanilang mga gripo, kaya nagtitiis silang bumili ng supply sa isang kalapit na bahay na may deep well. Sobrang hirap. Papunta kita katawan pa ng tubig. Opo, daga. Ang hirap, pero wala tayong magawa eh. Wala naman gustong may yan, ipagtuloy ko kasi hiling naman tayo. Apektado rin ang mga negosyo sa krisis sa supply ng tubig, gaya ng water refilling station na ito na hindi maserbisyuhan ang kanilang mga customer. Ayon sa Pag-asa, mula Enero hanggang Marso nitong taon, mas mababa sa average rainfall ang naitala sa Zamboanga City. Noong Enero, 2.4 mm lang ang amount of rainfall na nai-record sa lungsod, malayong-malayo sa 69 mm na average rainfall tuwing Enero. Nitong Marso naman, 4.9 mm lang ang naitalang rainfall na malayo rin sa 67 mm na average rainfall tuwing Marso. Ito yung Pamukutang River dito sa Zamboanga City, isa sa mga main source ng water supply dito sa lungsod. At dahil na halos apat na buwan ng kakaunti ang experience sa ulan dito sa Zamboanga City, ay halos matuloy na ang mga ilog dito, gaya dito sa Pamukutang River. Sa bagong nilabas na water rationing schedule ng Zamboanga City Water District, may ilang barangay na 2 hanggang 5 oras na lang ang supply ng tubig sa isang araw. Ang ibang highline areas ay wala talagang supply. Posibleng lumala pa ang sitwasyon kung matuloy ang sinasabing Super El Nino ngayong taon. Ako, nagsasuggest ako na yung desalination. Pero sabi nila, mahal daw, no, ang desalination. Pero mas mahal kung walang tubig. No, kasi kung naalala ko, there are studies na ginawa ng balikatan, yung mga Amerikano na nandito sila, na ang Zamboanga City talagang natatamaan ng super drought na. Kung may problema sa supply sa tubig, dagdag bayad naman ang inasahan sa kuryente. Tataas kasi ang tinatawag na blended power rate ng Zamboanga City Electric Cooperative simula sa susunod na buwan. 55% ng power supply ng Zamboanga City ay nanggagaling sa mga coal-fired power plant. Kaya apektado ang generation cost dahil sa pagsilip ng presyo ng langis sa global market. We expect an increase in the electricity rate this coming months, no? But as to how much, we still do not have an information on that. Magiging hamon ngayon sa mga consumer kung paano magtipid sa pagkonsumo ng kuryente habang nasa kasagsagan ng dry season. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, DNC resident meteorologist Benson Estareja. Benson. Magigito rin sa may Eastern Samar, Caraga Region at Davao Oriental. Posibleng po ang mga pag-ulan mula umaga hanggang tanghali dahil sa Easter weeks. Kaya sa mga papasok po sa trabaho, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. Pagsapit ng hapon, may aasahan pa rin mga light to moderate rains dito po sa may Negros Island Region, Central Visayas, Western Visayas, at halos buong Mindanao po. Sa hapon po yan hanggang sa early evening, kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At iiral pa rin po yung bahagyang maulap na kalangitan naman in other areas of Visayas and Mindanao. At meron lang ang minsan pagkulimlim at isolated na ulan. Sa mga huling araw po ng Abril hanggang sa unang araw ng Mayo sa Labor Day, wala pa rin po nakikitang bagyo ng Mabubo at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Mangingibabaw pa rin sa halos buong bansa ang mainit at maaraw na panahon, lalo na po sa bandang umaga